Meron ba kayo kilalang taong selfish, swapang, madamot, pwede kaibigan mo o baka mamaya sarili natin? So, tingnan natin ha. So, maraming level sinulat ko. Merong mapagbigay, generous, okay naman. Merong matipid, merong madamot, merong sakim o swapang, selfish. Ano ang 7 signs? Tingnan natin ha. Yan. Selfish people actually, ang pagiging selfish, parang defense mechanism din ng tao. Minsan, kailangan mo maging makasarili para makaipon ka, makatago ka ng pera para in the future. Pero syempre, kung naaapi na ibang tao o nang-aapi na ng ibang tao, hindi na maganda. 7 signs na swapang ang kaibigan mo. Number 1, laging one-sided. I'm sure may kilala kayong ganito, di ba? Laging kayo na lang ang nag-e-effort, di ba? Pag kayo may kailangan, wala na sila. Pag sila may kailangan, lagi ka nandun, di ba? Nawawala siya. Okay? Pag ikaw nahihingi ng tulong, biglang nagdi-disappear, ang daming excuse. Bakit hindi ka niya matutulungan? Pero nung siya may kailangan, nandyan siya. One-sided. Pag hindi balance relationship, iwas ka na. Number 2, ang taong selfish, walang empathy. Wala siyang paki sa pakiramdam mo. Magaling lang siya magsalita. Sa salita, magaling siya. Sasabihin niya, oo, mabait ka, matutulungan ka, ganyan-ganyan. Pero sa gawa, wala. Okay, pagdating sa labasan ng pera, wala na, nagtatago na. Tsaka yung mga taong selfish, puro sarili lang ang pinag-uusapan. Pag nagkita barkada, puro siya ang topic, paano siya magaling, gaano siya kagaling. At ang delikado sa taong selfish, pwede silang manakit ng ibang tao. Pwede magsinungaling, mandaya para mahabol yung objective nila. Kasi wala nga silang empathy. Ang naaapi dito lagi, yung mga people pleaser. Yung mga kailangan ng approval ng ibang tao, yon nagpapaloko sa taong selfish. Number 3, ang mga taong swapang, very controlling. Ito po, narcissistic personality. So, tingin nila, puro sila, mas magaling kaysa sa ibang tao, kaya dapat lumuhod yung ibang tao sa kanya. Yan, under na under siya. Okay? Minamanipulate ka, kinokontrol ka mentally, emotionally. So, kailangan mag-set ka ng boundaries. Yan. Very manipulative. Yan, okay? Ang problema dito kasi, sa umpisa, mabait sila masyado. They are super nice to you sa umpisa, pero yung action nila, puro na lang salita. Wala sa gawa. Okay, puro ikaw lugi in the end. Ayan, tapos pinapag-guilty ka. Pag hindi mo gagawin yung gusto niya, ipapag-guilty ka. Tapos alam niya yung weak points mo. Kung saan ang kamahina, doon ka niya gagamitin para ma-scam ka, maloko ka. Kasi nga, gusto nila pera They lie to your face. Magaling magsinungaling ang selfish people. Kasi nga gusto nila, sila ang boss. At narcissistic personality. So, paano gagawin natin? Okay, mag-tips muna tayo. Wala tayong magagawa, boundaries Iwas dun sa taong yon. Cut ties. Hiwalay. Okay? Trust your gut feeling. Normally, hindi naman nila sasabihin na swapang sila, akin to lahat. Gagawa sila ng ibang paraan. Identify mo yung pattern. Kung paulit-ulit yan ang ginagawa sa inyo, lagi ka niloloko ng kaibigan mo, lugi na, di ba? Kung 5 beses ka na naloloko, tama na siguro. Pwede ko mausap sa psychologist, psychiatrist, baka namamanipulate ka para maputol yung strings niya sa'yo. Yan. Look for other healthy relationships. Number 5, ito magandang tip. Yung mga taong selfish, puro material lang ang gusto. Pera, pera, pera na lang ang alam. Ano ibig sabihin? Ang pinag-usapan, gaano karaming pera. Ang sikat, yung maraming pera. Okay? Pinakamagandang gamit. May pinakabagong cellphone, pinakamagandang gamit, pinakamalaking bahay, siya ang panalo. Yun lang ang iniisip niya lagi. Status symbol, money, and power, position. Yun lang ang gusto.
Okay, mas marami nito, yun. Pero hindi siya masaya kung ikaw ang meron. Mas gusto niya, siya lang ang meron. Okay, materialistic. Number 6, yan no, self-centered. Gusto niya, siya lagi pinag-uusapan, siya center of attention, laging accomplishment niya. Diba? And lastly, number 7, ito sa mga barkada nyo. Matipid siya sa ibang tao. Ang yaman-yaman niya, dahil selfish siya, ang dami na niya nakukuha. Pero, pagdating sa bayaran, tago. Ganito Minsan, ikaw naglibre. Okay, next time siya na dapat maglilibre. Pero pagdating ng waiter, ibibigay na yung bill, biglang magsi-CR, magtatago. So, laging ikaw na naman nagbayad. Okay? Tapos, pag siya ang maglilibre, ililibre lang niya sa'yo siguro, Coke, tsaka Skyflakes. Baka yun lang bibigay sa'yo, libre. Pero pag ikaw na maglilibre, pupunta siya sa mahal na restaurant, yung pinakamahal na pagkain o orderin, kaya lagi kang lugi. 'Di ba? Sa regaluhan, exchange gift, yung gift mo maganda. Okay? Pinag-isipan. Ang regalo niya sa'yo, matipid, cheap. Ang mga regalo nila, cheap, mura na, at wala pang hindi pinag-isipan. At sasabihin nila, ito yung mga selfish people, sasabihin nila, wala akong pera wala, hindi kita matulungan. Pero, wala daw siya pera, pero meron siya pinakabagong iPhone, pinakabagong TV, pinakabagong designer clothes, kompleto siya. Kita mo? So, actually, sa mga nagko-comments, nakikita ko, hindi lang naman ang problema yung may selfish na ibang tao. Minsan, yung tao mismo ay medyo madamot siya o medyo selfish na sabihin natin, hindi rin niya makontrol. Baka nag-umpisa siya sa pagtitipid, naging madamot, naging na-focus na lang, puro pera na lang. So, baka kailangan din nila ng psychologist para maging mas mapagbigay. So, yung very selfish, kailangan din ng treatment. Tapos, yung nagpapaapi lagi, kailangan din ng treatment. So, ano magagawa natin sa mga taong suapang? Less time with them. Iwas ka na talaga. Okay, hanap ka na lang ibang kaibigan. Huwag mo na bigay yung attention nila. Siguro pag ako, pinagbibigyan ko na Kung gusto nila attention, sige, para masaya sila. Distance yourself. Find better people to hang out with. Hanap mo na lang na iba. And don't be afraid to say no. Okay? Pag inuuto ka na, gawin mo to, mag-no ka na. Sabi mo, busy ako, may bakong ginagawa. Okay? Reduce your urge to people please. Maraming way of selfishness and manipulation. Huwag lang tayo magpapaapi. Pag meron kayong nakita na lagi kayong lugi, ibang usapan na yan. Okay? So, pwede ring selfishness sa mag-asawa, sa mag-partner. Okay? Baka yung isang partner lang lagi ang nasusunod. Okay? Siya lagi nasusunod. Wala siyang paki sa opinion mo. So, selfish din yon. Dapat ikaw lagi gagawa ng trabaho. Ikaw lagi ang magbabago. Diba? Puro kamag-anak lang niya ang tinutulungan. Yung mga ganun ba? So, maraming cause bakit selfish ang tao. Ito para naman to sa mga taong selfish, baka insecure sila. Meron silang, nung bata, gusto nila talagang magkamkam ng gamit. Ayaw nila, fear of losing control. Gusto nila, nakokontrol nila ang tao. At may mental problem sila nung childhood. Okay? So, mag-ingat tayo sa mga taong swapang. Ayon sa pag-aaral, selfish people ay hindi mature, medyo self-centered. Mag-set ka ng boundaries, say no, at hindi mo naman kailangan Pag naloko ka na, iwasan mo na. Actually, meron ka dapat lista na, pag ito tumawag na ako, may kailangan na naman to. 'Di ba? So, iwas na tayo. Kasi minsan, di na nila mabago yung ugali niya. Parang itong lalaking to, talagang hindi siya magbibigay kahit anong mangyari. Yun ang timplada niya. So anyway, sana nakalinaw tong video natin tungkol sa mga taong madamot, hopefully maging matipid at later on maging balanse ang relationship sa bawat